Okay, magandang gabi po mga kapuntos at narito naman po ulit tayo ngayon para sa isang pagtalakay sa isa na namang magandang topic para ngayong gabi. At ang tatalakayin natin ay yung galing sa isang report from Oliver Celestius Bastasa. Sabi niya, "Bro, ingon si Bro Osilito Narbay nako nagtawagay mi, bias daw ang punto por punto katong misulod siya. Kay dili lagi siya bali sa mga referensya nga si Apostol Pedro ang unang papa. Nangita og Bible verse nga si Kristo daw nag-ingon nga ikaw Pedro ang unang papa. Tan-awa ra kung nagsubay pa. Mao nga ingon ko sulod sa punto por punto. Mao to ingon siya bias daw ang punto por punto." So yan po ang ating tatalakayin ngayong gabing ito. Kaya ang Hilito Narbay, naway nanonood ka at pakinggan mo kung paano ko babanatan yung sinabi mo sa isang kachat mo. Okay, simulan na natin. Okay, so simulan na natin yung pagtalakay dito sa ginawang backstabbing, no? Backstabbing ni Angelito Narbay sa amin sa Punto por Punto. Ito, basahin natin ulit yung mensahe ni Oliver Celestius Bastasa, pero tatagalogin ko para sa mga hindi nakakaunawan ng Bisaya. Sabi ni Oliver Celestius Bastasa, brother, sabi ni Bro Costelito Narbay, nung kami nagtatawagan, sabi niya, bias daw ang punto por punto katong misulod siya. Okay, no? Sabi niya, bias daw. Ang Hilito Narbay, nung pumasok ka, hindi ka binayas nun. Actually, ikaw pa yung bias kung magtanong. Ha? Ikaw pa yung bias kung magtanong. May mga tanong ka na idinadaan mo sa pasikot-sikot. Ako, hindi mo ako maluloko sa bagay na ito dahil minsan din ako naging Seventh-day Adventist. Ilang beses ko bang sinabi yan sa iyo? Yung mga misleading o mga deceiving tactics nyo, nagsasalita pa lang kayo, alam ko na yung deceiving tactics nyo. Halimbawa, ganito, patutunayan mo raw na ang Sabat ay inutos sa tao. Ba't mo lalagyan ng tao? Ha? At saka doon sa Marcos 2:27, doon ka naka-stick doon sa term tao, ang tinutukoy naman doon, yung mga Israelita. Dahil sa Biblia, Israelita lang naman talaga ang sa mangilin ng Sabat. Tao yun. Huwag mong sabihin dahil tao ang nakalagay, sasama ka na ron. Yun ay pagliligaw. Panloloko sa sarili ang tawag doon. Ha? Wala kang ni isang talata sa Biblia ang mababasa na merong Kristiyano inutusan na mangilin ng Sabat. Wala kang mababasa sa Biblia na meron man lang isang hintil na inutusan na mangilin ng Sabat. Ang ginagawa nyo, ginagamit nyo ang terminong tao para ipalusot yung mga kasinungalingang turo ninyo na idadamay nyo pati ang hintil, di naman kasali. No? Di naman kasali, wala namang inutos sa mga hintil. Ang inutusan, mga Israelita. At isa sa mga inutos sa mga Israelita na pati yung mga foreigner na nasa kanilang bansa mangingilin din. Ang inutusan doon hindi ang foreigner kundi yung Israelita. Kaya sila na siyang amo ng mga foreigner, sila na siyang bossing. Sila magsasabi, mangilin ka kasi nasa poder ka namin. Mangingilin kami, mangilin ka rin. No? So ang mag-uutos doon yung mismong Israelita na. Pero inutusan na mangilin ng Sabat yung mga Israelita. Ngayon, ginigit mo yung term tao kasi ang intention mo manloko. Manloko. Tatago mo, isasali mo Pilipino. Hindi mo ko maluloko sa ganyang uri ng panlilin lang. Kaya yung ginagawa mo na panlilin lang, hindi yan. Tsaka may sinasabi ka, hindi ba? Nag-aaral ka ng Biblia. Nagsasaliksik ka kung ano ang katotohanan. Alam mo ba talaga kung paano magsaliksik ng katotohanan? Alam mo ba talaga ang Hilito Narbay? Ang tingin ko sa iyo, doon sa nabasa ko na chat ni Oliver Celestius Bastasa, hindi ka marunong magsaliksik ng katotohanan eh. Ganito yan, no? Turuan kita kung paano magsaliksik ng katotohanan, ano?
Kung magsasaliksik ka ng katotohanan, huwag mong lalagyan ng ideya yung pinag-aaralan mo. Para lang investigador ba? Ang investigador, para masolbad yung, para ma-solve yung krimen, kailangan titingnan niya bawat anggulo ng pangyayari. Hindi siya mamimili at hindi siya maglalagay ng assumption, ng presumption sa kanyang sinasaliksik. Dahil pag ginawa niya yun, hindi niya masusolve ang krimen. Ang pagsasaliksik ng katotohanan, para lang isang investigador na magsusolve ng isang krimen. Paano niya masusolve ang isang krimen? Kung meron lang siyang nakitang isang bagay, mag-a-assume na siya kaagad. Hindi pwede yung ganon. Mag-a-assume ka. Assuming ka masyado. Wala kang masusolve na krimen kasi nilalagyan mo ng ideya. Huwag mo lagyan ng ideya. Silipin mo bawat anggulo. Ang ginagawa mo ngayon, naninilip, hindi mo sinisilip bawat anggulo. May one-sided ka na. Ngayon, ang sabi niya, yun dito sabi ni Oliver Sergius Bastasa, dili siya bali sa mga referensya nga si Apostol Pedro ang unang papa. Hindi ko alam ano ibig sabihin itong hindi siya bali o hindi siya believe, no? So ibig sabihin, kung ang ibig sabihin hindi siya believe, ibig sabihin mas magaling pa siya sa mga referensya. Ano ba ang referensya? Ang referensya ay isang batayan na may mga kaganapan na hindi nakasulat sa Biblia. Halimbawa, ganito. San Pedro ang unang papa. Tapos, paano mo malalaman paano siya naging unang papa? No? Paano kaya? Pero, ibabahagi ko sa iyo, Angelito Narbay, kung ano yung paniniwala ng mga Katoliko, bakit si San Pedro ang unang papa. Narito ang video. Okay, magandang hapon sa inyo lahat na mga nanunood sa ating programa, ang debate sa online. Okay, at ang tatalakayin po natin ngayon sa gabing ito po ay yung tungkol po sa resolve that the Apostle Peter is the first bishop of Rome, lately known as the first pope in Rome, according to the Bible and references. Ayan napapansin nyo, ang nasa aking paksa is resolve that the Apostle Peter is the first bishop of Rome, lately known as the first Pope of Rome. Bakit ko nilagyan ng lately known? Dahil in reality, lately naman talagang tinawag na Pope. Pero, ang sinabi kasi ni Angelito Narbe doon sa kanyang tanong kay Oliver is, nangita og Bible verse nga si Kristo daw nag-ingon nga ikaw Pedro ang unang papa. Angelito, kung talaga nagsasaliksik ka ng totoo, hindi kami nagtuturo na kaya siya papa kasi sinabi ni Kristo. Wala kaming turo na kaya siya naging papa kasi sinabi ni Kristo, ikaw ang unang papa para hanapan mo ng talata. Kung magsasaliksik ka ng totoo, alamin mo kung bakit naniniwala ang Katoliko na si San Pedro ang unang papa. Hindi yung mag-a-assume ka na dapat, kaya para maging papa siya, dapat sabihin ni Kristo, ikaw ang unang papa. Hindi, ganun. Paano magkikita ang totoo kung nilalagyan mo na, kung binubulag mo na ang sarili mo, dahil nilalagay ka ng assuming na idea. Hindi pwede yung ganun. Paano malalaman yung idea alam mo, nung ako nasa SDA ako, ganyan ang tinuro sa akin din eh. Pero naisip ko kasi, na kung yan ang gagawin ko, paano ko malalaman, maririnig yung idea na Katoliko kung nilalagyan ko na mismo na sariling idea namin? Yan ang ginawa ko. Kung talaga nagsasaliksik ka ng totoo at sabi mo, gumagamit ka ng logic. Alam mo ba ano ibig sabihin ng logic? Logic is science of correct thinking. At ang correct thinking, huwag kang mag-a-assume. Magtanong ka muna. Pakinggan mo muna, hanapan mo ng butas. Yung pinapakinggan mo, hanapan mo ng butas. Yun ang dapat mong gawin.
Hindi yung ikaw mismo ang bubutas. Iba yun eh. Iba yung ikaw mismo ang bubutas sa hahanapan mo ng butas. Ang dapat mong gawin, Angelito Narbay, hanapan mo ng butas. Hindi yung ikaw mismo ang bubutas. Bakit naniniwala ang Katoliko na San Pedro ang unang papa? Tanungin mo. Pag may nakita kang butas, yun ang banatan mo. Yung butas na nakita mo. Hindi yung maglalagay ka ng sarili mong butas dyan. Iba yun. Kaya nga hindi ako naniniwala na nagsasaliksik ka ng totoo. Hindi ako naniniwala doon. Kasi bias ka kung magtanong. Ang nagsasaliksik ng totoo, hindi bias magtanong. Bias ka magtanong. So, hindi ka nagsasaliksik ng totoo. Sino niloloko mo sasabihin mo na nagsasaliksik ka ng totoo? Wala. Naniniwala sa'yo. Ako pa. Mga kapuntos na nanonood ngayon, ako ay dating Seventh-day Adventist. Kapag ganyan ang uri ng tanong, naglilin lang yan. Bakit? Alam naming mga Sabadista na hindi nagtuturo ang Katoliko na naging Papa si Pedro dahil sinabi ni Kristo. Walang turo ng Katoliko. Kaya yun ang tatanong namin. Para pag sinabi niyong walang ang babasa, ay salamat, wala pala. Ganun. So, yung uri ng tanong na yun ay uri ng pagliligaw. Hindi lang yung Katoliko nililigaw mo. Pati ikaw mismo na kunwari nagsasaliksik. Pati sarili mo nililigaw mo. Bakit? Nag-a-assume ka eh. Huwag kang mag-assume. Angelito Narbay, huwag kang mag-assume. Pag nagsasaliksik ka, huwag kang mag-assume. Dahil pag nag-assume ka na, wala na, hindi mo na makikita totoo. Nag-assume ka na eh. Ano makikita totoo? Wala na, blinded ka na. Hindi mo na makikita. Binulag mo na sarili mo doon sa idea mo na kailangan, para siya maging papa, kailangan sabihin ni Kristo na ikaw ang unang papa. Saan mo binata yun? Idea nyo o turo ng Katoliko? Hindi. Hindi ganun turo sa Katoliko. O pakinggan mo itong karugtong na ito. Unang-una, mga kapuntos, bakit tayo naniniwalang mga Katoliko na si San Pedro ang unang obispo sa Roma na sa kinalaunan ay tinatawag na Papa ng Iglesia Katolika? Ano? Unang-una, ayon po dito sa Matthew chapter 16 verse 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Yan, so binigyan si San Pedro ng susi ng kaharian ng langit. Ito yung ating paniniwala na si Kristo ay nagbigay ng susi ng kaharian ng langit kay San Pedro. Ano po ba ang ibig sabihin ng susing ito? Ang ibig sabihin po ng susing yan, it refers to the authority. Sabi sa the Amplified Bible, I will give you the keys, which means authority of the kingdom of heaven, and whatever you bind or forbid or declare to be improper and unlawful on earth will have already been bound in heaven. And whatever you loose, permit, declare lawful on earth will have already been loosed in heaven. Ngayon, yung sinasabi dito na authority na ibinigay kay San Pedro, yung susi, ito ba talaga tumutukoy sa pagiging otoridad, o ito gaya ng pinakita po natin sa screen, ito po ay representing the authority. Ang tanong ngayon, totoo ba na ito ay meaning nito ay authority? So silipin po natin yung mga patunay ng mga references natin. Ayon po dito sa What Does Matthew 16:19 Means, ito ay galing po sa www.bibleref.com. Sabi dito,
Jesus is still responding to Peter's simple acknowledgement that Jesus is the Christ or Messiah and the Son of the living God. Jesus has said Peter is blessed to understand this, an understanding given to him by God the Father. Jesus then tells Peter that he will build his church on this rock, meaning the truth Peter just declared or the declaration of the truth itself. Now, Jesus gives authority to Peter to act on his behalf. He has done this before in sending out the 12 to represent him in Israel, according to Matthew chapter 10, verse 5 to 15. Jesus will give the same authority to all 12 disciples both before and after his resurrection. So yung binigay niya na authority kay San Pedro ay naipamahagi din sa mga apostol. Yan, naipamahagi din para makita natin ang reality nito. Tingnan mo natin sa Matthew chapter 18 verse 18. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Isa sa mga ipinahintulot ng iglesia ang ituring, isa sa mga ipinahintulot ng iglesia ang ituring si San Pedro na obispo, sapagkat ayon sa Biblia, ang obispo ang siyang nakatalaga upang pakanin ang iglesia. Ayon po sa Gawa 20:28, sabi po rito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. So sino yung magpapakain sa iglesia? Obispo. Obispo. Si San Pedro ba, inutusan ba na pakanin yung iglesia? Ayon po sa Juan 21:15 hanggang 17, si San Pedro po ang inutusan na magpakain sa karnero. Ngayon, bago siya nakarating doon sa Roma, siya ay pumunta muna doon sa Antioquia. At ayon po sa mga referensya, siya yung unang obispo sa Antioquia. Ito yung sinasabi ng isa sa mga reference po natin na ipakikita po sa inyo. Ayan. 50 days after the resurrection of Jesus Christ from the dead, the Holy Ghost descended upon the apostles, and Saint Peter preached the first missionary sermon to a vast crowd of Jews. 3,000 souls entered the newborn church that day. The apostles at first confined their efforts to Jerusalem and the Holy Land, where numerous communities of fervent Christians soon grew up. But the persecution scattered the flourishing congregation. Saint Peter himself, this resulted in the establishment of Christianity in many pagan cities, notably Antioch, the intellectual and commercial center of the Orient. Saint Peter himself was the first bishop of this metropolis. So San Pedro ang unang obispo sa Antioquia. And isa sa mga successor niya sa Antioquia, si San Evodius, the second bishop of Antioch, and then si Saint Ignatius, the third bishop of Antioch, na siyang nagbigay ng pangalang Katoliko. It was the third bishop of Antioch from the line of Saint Peter as bishop of Antioch, siya ang nagbigay ng pangalang Katoliko. Ngayon, so ibig sabihin, ebidensya yon, historical evidence po yon, historical proof po yon, na si San Pedro nga ay obispo, nakarating sa Roma, nangaral sa Roma, unang obispo sa Roma. So ayan, isa sa mga pinaniniwalaan namin bakit si San Pedro ang unang papa sa Roma, dahil siya ang unang obispo na nakapunta sa Roma. Siya ang unang obispo sa Roma. San Pedro, inutusan sa 1:21, 15 hanggang 17, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako?
pakanin mo ang aking mga tupa. Ang trabaho ng mga obispo ayon sa Gawa 20:28, pakanin ng iglesia ng Panginoon. Ang utos ni Kristo kay San Pedro, pakanin mo ang aking mga tupa. Yon. So, pagdating sa Antioquia, siya ang unang obispo sa Antioquia. Pero tutunayan niya ng history. Ayoko sa kahit tututulan ito ng mga ng mga SDA, kailangang tapatan nila. Kung hindi si San Pedro ang unang obispo sa Antioquia, sino? So, siya ay mula sa Antioquia pumunta sa Roma. Pumunta sa Roma. Hindi naman pinitutulan ng SDA na San Pedro ay nakapunta nga sa Roma. Kasi meron silang aklat na sasabing, San Pedro doon pinatay sa Roma. Oh, sa Roma. Ngayon, si Pedro ang unang obispo sa Roma. Ano naman ang obispo sa Roma? Tuloy natin. Ano ba yung obispo sa Roma? Ayon dito sa isa sa mga referensyang ginagamit po ng dating daan, the Catholic Encyclopedia, the popular title of the Bishop of Rome, successor of Saint Peter and visible head of the Catholic Church, is Pope. Derived from the Greek papas, the title was first mentioned by Saint Enodius in date 521 and has been in general use in the Western Church since the 11th century. Ibig sabihin, yung Bishop of Rome pala, nung kapanahonan ni San Pedro, hindi pa tinatawag na Papa. Oh, ayan, Angelito Narbay. Wala kaming turo na nung panahong buhay pa si Pedro, tinatawag siyang Papa. Wala kaming turong ganon. Wala rin kaming turo na kaya siya naging Papa kasi tinawag siya ni Kristong ikaw ang unang Papa. Wala kaming turong ganon. Kaya huwag kang mag-assume. Kung talagang gumagamit ka ng logic, nagtitimbang-timbang ka, nagsasaliksi ka ng katotohanan, huwag kang mag-assume ng ideya. Ba't mo naniniwala na San Pedro ang unang Papa? Tanungin mo kami. Hindi yung mag-assume ka na para maging Papa siya, kailangan sabihin ni Kristo, Pedro, ikaw ang unang Papa. Mali yun. Pamimiloso po yun, no? Pagliligaw yun. Hindi kami ganun magturo. Ayan o, narinig mo Pedro kasi tinawag siyang Papa sa kanyang panahon. Wala rin kaming turo na kaya siya naging Papa dahil sinabi ni Kristo, ikaw ang unang Papa. Wala kaming turong ganun. Ano ba ang aming turo? Bakit siya naging unang Papa? Tuloy natin ang video. Sinimulan lang tawaging Papa ang Bishop of Rome noong AD 521. Hanggang sa kumalat at ang tinawag na sa obispo sa Roma ay Papa. Ngayon, sino ba ang unang obispo sa Roma o unang Papa? Ayon dito sa isa sa World History by O'Brien, kahit sa tingnan nyo sa Wikipedia, ang unang obispo sa Roma o unang Papa ay Saint Peter, martyred under Nero in AD 67. Ayan. So, sa 10 minutes ko pong pahayag, yung iba po, hindi ko pa po nailalabas pa, kasi little yung oras natin, may lakad pa si Brad Mitchell, kaya yon. Si Pedro ang unang obispo sa Roma, lately known as unang Papa ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Okay. Yon. Kaya sa amin, San Pedro ang unang Papa kasi siya ang unang obispo sa Roma. Yung obispo, para maunawaan mo, ito obispo, halimbawa ito ang obispo sa Roma. Halimbawa ito, obispo sa Roma. Ito, obispo ito. Bawa, ito, obispo ito. Pag ito, obispo sa Osamis, hindi siya Papa. Obispo sa Jerusalem, hindi siya Papa. Obispo sa China, hindi siya Papa. Obispo sa Japan, hindi siya Papa. Kaya naman magiging Papa pag siya ang obispo sa Roma. Ngayon, San Pedro, obispo. Ayon sa isang history, San Pedro ang unang obispo sa Antioquia. Pangalawa, trabaho ng obispo, pakanin ng iglesia ng Panginoon. Trabaho ni Pedro, pakanin mo ang aking mga tupa. Whether you like it or not, lahat ng nagsasabing tupa ng Panginoon, under yan sa pagpapakain ni San Pedro.
Yun ang utos ni Kristo. Kaya siya obispo. Tapos, nakapunta siya sa Roma. Hindi naman niya tinatanggi ng mga SDA na si San Pedro nakapunta sa Roma. Para malaman nyo ito sinasabi ng aklat SDA. One of the pages ng aklat na mga buhat sa mga apostoles by Ellen Goldwhite. Nakalimutan ko lang kung ano specific na page ito. Silipin ko na lang mamaya. Sabi dito, diha sa tagan na sa Diyos, si Pedro gitugutan sa pagtapos sa iyang pagpangalaga didto sa Roma. Diin ang iyang pagkabilanggo gisugo ni Emperador Nero. So sabang higayon sa katapusang pagdakop kang Pablo. Yan ha. So ibig sabihin dito, si San Pedro at si Apostol Pablo natapos ang kanilang paglilingkod, no? Ang kanilang paglilingkod sa iglesia natapos doon sa Roma. Doon sa Roma, kung saan sila ay ipinakulong sa pamamagitan ng utos ni Emperador Nero. Yan ha, turo yan ng mga SDA sa kanilang aklat na San Pedro doon namatay sa Roma. San Pedro, obispo nakapunta sa Roma. San Pedro ang unang obispo sa Roma. Liwanag yan. Si San Pedro ang unang obispo sa Roma. Yung obispo sa Roma noong taong 521 sa magitan ni Saint Inodius, yung obispo sa Roma binigyan ng pangalan. At ang ibinigay na pangalan sa obispo sa Roma ay ang pangalang Papa. Ibinigay sa obispo sa Roma noong date 521. Yun ang aming turo. Date 521, ang obispo sa Roma ay pinangalanang Papa. Sino ang unang obispo sa Roma kung hindi San Pedro? Tingnan mo Peter Pendon, idinalaglag doon. Nalaglag si Peter Pendon doon sa topic na 'yon. So, yan ang masasabi ko, ang Hilito Narbay. Kung talaga nagsasaliksik ka, huwag kang mag-assume ng idea. Problema kasi, nakikinig ka sa pastor mo, hindi ka nagsasaliksik. Tapos papaniwalain mo ako na kahit pastor niya magsalita, hindi ka maniniwala kung against reality. Ba't ka nag-assume? Napakalaking question ito. Kung talagang ganyan ka, may prinsipyo ka sa pagsasaliksik ng katotohanan, bakit ka nag-assume na maniniwala ka lang kung na si San Pedro ang unang papa, kung sinabi ni Kristo, Pedro, ikaw ang unang papa? Ano ba namang uri ng ano yan? Yan ay isang panluloko sa sarili mo. Kasi, inililihis mo, ayaw mo kasing paniwalaan Ayaw mo kasing paniwalaan. San Pedro ang unang obispo sa Roma, o unang obispo ng Roma. Ayaw mong paniwalaan na lately known as the first, Pope, no? Ayaw mo kasi paniwalaan, kaya para wag mong mapaniwalaan, nilalagyan mo ng ideya. Bakit? Tinawag ba, sinabi ba ni Kristo, Pedro, ikaw ang unang papa? Pag sinabi niya, maniniwala na ako. Hindi, niloloko mo sarili mo. Yan, niloloko mo sarili mo kung ganyan ka mag-isip. No, wag kayong ganyan. Ako, nagsalisik ako ng totoo, hindi ako nag-a-assume sa mga bagay na pinag-aaralan ko. Hindi ako nag-a-assume. Talaga tinitinan ko, si Pedro, unang Santo Papa. Paano siya naging Santo Papa? Saliksikin natin, ano ba yung term Santo Papa? Bishop of Rome. Kung ang Papa ay Bishop of Rome, San Pedro ba Bishop of Rome? Di, aralin natin kung siya ay Bishop of Rome. Ayun, nasa liksikan ko, si Pedro pala Bishop. Pero nauna siya naging Bishop sa Antioquia. Ano ba yung trabaho ng Bishop? Pakani ng mga tupa. San Pedro, inutusan, pakanin mo ang aking mga tupa. Bishop siya. Bishop sa Antioquia. Nakapunta sa Roma. Ngayon, sino ang unang obispo sa Roma? Sinaliksik ko yan. At wala akong nakitang ibang sagot maliban kay San Pedro. So, confirmed. San Pedro ang unang obispo sa Roma. Wala rin namang sinasabi, nung panahong yan, tinatawag na siyang Papa. Wala. Bakit tinatawag na Papa? Kasi noong AD 521,
sa pamamagitan ni Saint Enodios, yung Bishop of Rome binigyan ng proper name. Binigyan ng proper name yung Bishop of Rome at yun ay ang Pope. Kaya kahit na huli pa na ibinigay ang pangalang Pope, it doesn't mean na hindi Pope yung una-una. Para mo na rin sinabi na walang Kristiyano nung nabubuhay pa si Kristo. Kasi ang pagbigay ng pangalang Kristiyano, naganap lang yan doon sa Antioquia. Kaya ang pagsasaliksik ng katotohanan, huwag kang mag-a-assume ng isang bagay, ididikdik mo dyan, at yun ang paniniwalaan mo. Lilitaw, nandadaya ka, hindi lang sa mga tao, kundi pati sa sarili mo. No? Sana nakikinig ka, nanonood ka ngayon, para mamaya-maya konti aabangan ko, magre-raise hand ka. Sasagutin ko yung mga tanong mo. Okay? So, second part na po tayo ng program, ang tanungan portion. Okay? Babalik ko na po sa ating host, back to studio.